Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy na sina Mujan at Lai Chong kasama pa din si Hong Jusan. Nang makarating sila sa Chongqing, nagdesisyon na si Hong Jusan na magpaalam sa dalawa. Malaki ang naitulong ninyo sa akin magpahanggang ngayon, sabi ni Hong Jusan. Sigurado akong magkikita tayong muli kung nanaisin ng tadhana. Huwag mong kalimutang palitan ang iyong pangalan kung nais mong manirahan sa Chongqing. Kung makatagpo ka ng sino mang nakaalam kung ano ang nangyari sa nayon ng whale, magdudulot ito ng mga komplikasyon. Ano pa man kasi ang dahilan, nakapatay ka pa rin, sabi ni Lai Chong kay Hong Jusan. Sige Ginoo, maraming salamat sa inyo, sabi muli ni Hong Jusan at ito ay tuluyan ng namaalam. Mukhang sobrang nadismaya ka dahil hindi na siya sasama sa atin, sabi ni Lai Chong kay Mujan. Siya ang una kong kaibigan mula nang umalis ako sa Sichuan, sagot ni Mujan. Sa palagay ko, hindi ka kailanman nagkaroon ng pagkakataong talunin siya sa isang labanan. Kaya siguro hindi ka pa rin makamove on, sabi muli ni Lai Chong. Muntik ko nang magawa iyon sa huli naming paglalaban, sagot ni Mujan. Pero, bago pa man siya tuluyang makapagsalita ay nagpatuloy na si Lai Chong sa paglalakad. Ginoo, sandali, huwag mo akong iwan. Saan naman tayo pupunta ngayon, sabi muli ni Mujan. Tumahimik ka at sumunod ka na lamang sa akin, sagot ni Lai Chong. Matapos ng mahabang paglalakad ay narating nila ang bahay ng isa sa mga panday at ito ay ang pamilya ng Fang. Gusto mong hiramin ang pandayan, at ang magiging kabayaran nito ay ang masaksihan ang pagtatrabaho ng binatang kasama mo, tanong ni Master Fang. Magkakaroon ka ng upuan sa pinakaharap para masaksihan ang pinakamahusay na gawaing panday sa buong lupain. Ano sa tingin mo, sagot ni Lai Chong. Sino naman kaya ang tatanggap ng ganitong alok, pabulong na sabi ni Mujan. Sige, sandali lamang. Hintayin ninyo ako sandali, sabi muli ni Master Fang. Hindi naman makapaniwala si Mujan na nagawang mapapayag ni Lai Chong ang matanda na ibigay ang nais nito. Maaari din ba kaming humiram ng ilang materyales at panggatong, tanong muli ni Lai Chong. Sige ba, at habang ginagawa ninyo iyon, gawan mo na rin ako ng maliit na karit, sagot ni Master Fang. Bakit bigla mo akong gustong pagawain ng espada? At ano naman ang ibig sabihin ng ginagawa mo akong parang palabas? Sa tingin mo ba ay isa akong unggoy sa circo, sabi naman ni Mujan. Tigilan mo na ang pagtutol at gawin mo muna ang karit. Sa simula pa lang, ang kasunduan natin ay makakatanggap ako ng mga gamit kapalit ng pagtuturo ko sa iyo ng medisina at martial arts. Wala ka bang balak bayaran ako para sa isang buwan na pagtuturo ko sa iyo? Sabi muli ni Lai Chong. Sige na nga, pero, paano ko gagawin iyon? Hindi pa ako kailanman nakagawa ng karit, tanong ni Mujan. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ng magpanday si Mujan upang gumawa ng karit. Pagkarinig sa tunog ng pagmamartilyo, biglang napangiti si Master Fang. Naalala niya kung gaano nakatagal mula nang huling masindihan ang pandayan, at ayon sa kanya, hindi na magagalit ang tagapagbantay ng pandayan ngayon. Ang tunog ng martilyo ay sumanib sa patak ng ulan, umaalingaw-ngaw na parang mga kampanang bato. Napagnilay-nilay niya na kahit hindi man maging pinakadakila sa buong mundo si Mujan, ito ay magiging isang mahusay pa din. Naalala din niya na minsan ay ganoon din ang naramdaman niya noong siya'y bata pa. Matapos ni Mujan ang paggawa ng karit ay lumapit ito kay Master Fang upang ipakita ito. Pasensya na, dahil hindi pa ako nakagawa ng karit noon, hindi ko alam kung tama ang pagkakagawa ko nito. Sapat na ba ito bilang kabayaran, sabi ni Mujan. Sobra namang namangha si Master Fang matapos nitong makita ang karit. Kaya naman, agad niya ito kinuha at pagkatapos ay iwinasiwas niya ito upang subukan hiwain ang kawayan na kanyang pinagupuan. Matapos mahiwa ang kawayan, biglang tumakbo si Master Fang.
Naiwan naman si Mujan na litong-lito at hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Maghanda ka na lamang sa paggawa ng espada. Siguradong maya-maya lamang ay darating na sila dito, sabi ni Lai Chong habang si Mujan naman ay lalong nakaramdam ng pagkalito. Hayan na. Dumating na nga sila, sabi muli ni Lai Chong nang biglang dumating si Master Fang kasama ang maraming tao na may dala-dalang iba't ibang uri ng sandata. Hoy, ikaw bata, paano mo nagawa ang ganitong klase ng karit? Tanong ni Master Fang kay Mujan. Nagbago ang mga tinig ng mga taong dumating mula sa galit tungo sa pagkasabik. Ayon kasi sa mga ito, ano daw ba talaga ang ginawa ni Mujan para may panday ang karit dahil nagawa nitong hiwain ang mga sandatang gawa ng pinakamahusay na mga panday sa Chongqing nang hindi man lang natatapyas ang talam nito kahit kaunti. Kahanga-hanga ang ginawa mong ito. Nagawa kong mahiwa ang mga sandata na para bang ito ay katulad lamang ng tofu, sabi muli ni Master Fang. Ang lahat ay sobrang namangha sa ginawa ni Mujan. Kaya naman, nakiusap ang mga ito sa kanya na turuan sila nito kung paano magpanday ng ganoong klase ng sandata. Ayon pa sa mga ito, maaaring gawin ni Mujan ang kahit na ano basta turuan lamang sila nito. Ang ilan ay nagutos na gumawa siya ng mga espada, habang ang iba naman ay iginiit na gawaan muna siya ng palakol. Bago pa naman tuluyang makapagsalita ang mga lalaki, hinarang ni Lai Chong ang mga ito. Ang panonood sa kanya ay nagkakahalaga ng 2 pilak na ingots, sabi ni Lai Chong. Ang mga lalaki naman ay samang-ayon sa sinabi ni Lai Chong dahil sa kagustuhan nilang mapanood si Mujan sa pagpapanday. Nang mga sandaling iyon naman, si Hong Jusan ay patuloy pa din sa paglalakad habang pumapatak ang ulan. Habang siya ay naglalakad, napagtanto niyang nakarating na siya sa bayang sinilangan ng kanyang master. Namangha siya sa lawak ng lugar, gaya ng minsang inilarawan ng kanyang master. Naisip niya kung nasaan kaya ang bukirin ng abaka na madalas puntahan ng kanyang master. Di nagtagal, namataan ni Hong Jusan ang isang kasapi ng samahan ng mga pulubi. Umapaw ang kanyang damdamin at nagsimulang pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata. May pag-asa sa kanyang puso, nagpasya siyang hanapin ang isang taong minsang nakilala ng kanyang master. Nakipag-usap si Hong Jusan sa pinuno ng sangay ng sekta ng mga pulubi at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Sinabi ng pinuno ng sangay na palagi siyang malugod na tinatanggap, at pinaalalahanan siya na maaari siyang bumisita anumang oras sa mga alagad ng sekta. Habang naglalakad paalis, pinagmuni-munihan niya ang kanyang dahilan sa pagpunta roon. Naalala niya na narinig niyang matatagpuan ang sekta ng mga pulubi sa tinatawag na Tavern Street. Ngunit, tila walang sino man doon ang nakakakilala sa kanyang guro. 20 taon na ang lumipas mula nang umalis ang kanyang master sa lugar na iyon, kaya marahil ay posibleng ang wala nang nakakaalala dito. Gayunman, pakiramdam niya ay lubos na naiiba ang lugar na ito kumpara sa sektang minsang inilarawan ng kanyang master. Maging ang pinuno ng sangay ay humihingi na ngayon ng bayad sa pagsali para lamang makapasok. Napaisip si Hong Jusan na ang halagang iyon ay maaari namang kitain sa pamamagitan ng masipag na pagtatrabaho. At bagaman alam niyang matuwid ang sekta ng mga pulubi, pakiramdam niya ay mali ang ideya ng pagbabayad ng pera upang maging isang pulubi. Napagpasyahan niya na malamang ay wala na sa lansangang ito ang sino mang nakakakilala sa kanyang master. Dahil sa kagustuhang malaman kung nasaan ang mga dating kasamahan ng kanyang master, nagsimula si Hong Jusan na isa-isang tanungin ang mga pulubi kung kilala nila ang kanyang master. Iisa ang sagot na kanyang natanggap, ito ay hindi. Nanlumo siya, ngunit magalang pa rin niyang pinasalamatan ang mga ito at tumalikod upang umalis. Ayon kay Hong Jusan, wala na daw pa ba kaya kahit isa ang natitirang nakakakilala sa kanyang master. Sa sandaling iyon, habang patuloy sa paglalakad may isang lalaking dumaan at nasagi niya ito. Naisip niya kung dapat pa ba niyang tanungin ang isa pang tao sa huling pagkakataon bago pa man siya sumuko. Ginoo,
Sandali lamang. May itatanong sana ako sa iyo, sabi ni Hong Jusan sa lalaki habang nakangiti. May nakikilala ka bang pulubi na nagngangalang Hongyan na mayroong 4 na buhol? Nanirahan siya dito sa lugar na ito 20 taon na ang nakalipas, tanong ni Hong Jusan. Hongyan ba kamo na may 3 buhol? Mga 10 taon ba ang tanda niya kaysa sa akin, sagot ng lalaki. Tama, siya nga, sabi muli ni Hong Jusan na may halong pagkagulat. Isang nakatatandang kapatid na hindi tulad ng karamihan sa mga pulubi. Siya ay maayos manamit at palaging makikita sa mga taniman ng abaka, sabi muli ng lalaki. Siya nga, sabi muli ni Hong Jusan. Mukhang may mali sa iyong mga sinabi. Siya ay isang pulubi na may 1 buhol lamang, sabi muli ng lalaki. Matapos marinig ang sinabi sa kanya ng lalaki, sobrang pagkabigla ang biglang naramdaman ni Hong Jusan. Hindi niya kailanman nalampasan ang 2 buhol. Kailangan mo ng martial arts para makarating sa 3 buhol, at hindi siya kailanman natuto ng martial arts. Hindi siya kailanman nakahanap ng isang master dahil siya ay medyo mabagal. Kaya naman, ginugugol na lamang niya ang kanyang buong araw sa mga bukirin ng abaka. At nang dahil dito, nakilala siya bilang pulubing taga-ani ng abaka. Noong kasing edad mo pa lamang ako, may mga ilang pulubing dumating na naghahanap sa kanya. Hindi ko alam kung ano iyon, pero, tila may ninakaw siyang mahalagang bagay at pagkatapos ay siya ay tumakas. Marahil ay mas marami pang alam si Lola Yong na nakatira sa ibabang bahagi ng ilog tungkol dito. Nais mo ba siyang puntahan? Ito ang salitang binitawan ng lalaking nakausap ni Hong Jusan. Patuloy na tumakbo si Hong Jusan habang umiiyak dahil dinudurog siya ng bigat ng mga salitang kanyang narinig. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang sarili sa gilid ng dagat. Habang umiiyak, hawak niya ng mahigpit ang isang lubad habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nabasag ang kanyang tinig habang siya ay sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. 1 buhol para sa pagtitiis ng gutom. 2 buhol dahil gumaling ako mula sa lagnat. At 3 buhol dahil gumaling muli ako sa lagnat. Kaya pala napakahina mo sa martial arts at sa paggamit ng baston. Sinungaling ka. Ang lahat ng tungkol sa iyo ay puro kasinungalingan. Ito ang mga salitang lumabas kay Hong Jusan na bunga ng sobrang galit na kanyang nararamdaman. Nang sandaling iyon, hinati ng isang napakalakas na kidlat ang kalangitan. Sa tindi ng kanyang galit, muntik nang ihagis ni Hong Jusan ang lubad sa karagatan. Hindi ka naging tagapagtanggol. Wala kang kwenta, at hindi man lang kita matanong dahil patay ka na, sabi muli ni Hong Jusan. Patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha habang sa wakas ay binitiwan niya ang lubad at hinayaan itong lumubog sa ilalim ng dagat. Nang mga oras din iyon, sobrang pagod na ang nararamdaman ni Mujen kaya naman nagdesisyon na muna itong huminto sa pagpapanday. Nagalit naman ang mga lalaki dahil hindi pa sila kontento sa kanilang mga napanood. Nais pa din ng mga ito na magpatuloy pa sa pagpapanday si Mujen. Nakiusap naman si Master Fang sa mga lalaki na bigyan muna ng oras na magpahinga si Mujen dahil sa ito ay nakakaramdam na ng pagod. Habang pinapaalis ni Master Fang ang mga lalaki, nakita naman ni Mujen si Hong Jusan na nakatayo sa labas ng pandayan. Sa halip na magpahinga na, nagdesisyon muna si Mujen na lapitan si Hong Jusan upang ito ay kausapin. Ipinaliwanag ni Hong Jusan kay Mujen ang lahat ng nalaman niya sa kung ano ang katotohanan tungkol sa kanyang master na si Hongyan. Kamusta ka? Bakit ka naririto? Kumain ka na ba? Tanong ni Mujen kay Hong Jusan. Oo, binigyan ako kanina ni Susan ng pagkain, sagot ni Hong Jusan. Teka lang. Sino naman ni Susan? Tanong muli ni Mujen. Siya yung batang babaeng nakilala ko sa ilalim ng tulay. Hindi ko naman balak kumain ng kahit ano, pero hindi ko kayang tanggihan ang anumang ibinibigay sa akin ng kapwa ko pulubi, sagot ni Hong Jusan. Loko ka talaga.
Bakit naman kinuha mo pa ang pagkain sa batang iyon? Hindi ka na kailanman isang pulubi, kaya dapat ay hindi ka na tumanggap ng pagkain galing sa batang pulubi na iyon, sabi ni Mujan. Hindi ko naman iyon basta kinuha lamang sa kanya, ibinigay niya sa akin iyon, sagot ni Hong Jusan. Sumama ka na lamang sa amin, sabi muli ni Mujan. Saan naman? Tanong naman ni Hong Jusan. Saan pa nga ba? E di sa lugar kung saan matatanggal sa iyo ang dungis ng isang pulubi, sagot ni Mujan.